Good evening, everyone. So, I am Alterin Belaro from Batch 4. So, yung topic po natin today is all about the sin distortion. So, ang sabi sa title ni Pastor Russell ay ano ang pinagmumulan ng away. So, um, piniliwanag po ni Pastor Russell doon ang after ng fall round. Yun yung after ng kasalanan, paggawa ng kasalanan ni Epatatan, ay doon na naglaganap yung maraming mga kasalanan or marami na for sure yung kasi syempre naging ano na naging tawag doon, what do you call this one, parang naging naglaganap na yung paggawa ng kasalanan dahil nga nasimulan na at nalaman na yung mga consequences at nawala na rin yung trust sa Panginoon. So lamat na tayo sa relasyon natin sa Panginoon. So, ang sin distortion daw po ay yes, isang bagay na meron tayong mga gawain na dapat gampanan. For example, tatay tayo. So, gampanin natin na mag-provide sa family natin, sa pagiging tatay ng tahanan, pagiging ama ng tahanan, that is one of responsibilities of being a dad. So, in that way, we need to sustain, especially when it comes to financial. Dahil, yun nga yung kampanya ng pagiging tatay. Pero, kahit na may kampanya ka raw is hindi mo ito ginagawa. So, ayun yung ibig sabihin sin distortion. May mga kampanya ka pero hindi mo ginagampanan, hindi mo ginagawa. So, a lot of people tend to do that sin because nakakaligtas sila sa mga gampanan nila eh. Kumbaga dun sila sa part ng life nila na kung saan comfortable, kung saan magaan. Even though nasimulan nila yung mga dapat nilang gagawin, mga dapat talaga nilang responsible in life, but they chose to being irresponsible because that's the life they wanted to, and yun yung gusto nila na mangyari kasi nga ayaw man nilang mahirapan sila kasi usually ang tao gagawa tayo ng mga desisyon na alam natin sa huli or even though hindi din alam sa huli pero gagawin pa rin natin, pero alam natin yung bagay na yun is alam natin makakasama sa atin or most likely na talagang hindi lang tayo maapektuhan. Usually, kahit sa paligid natin ng mga tao, maapektuhan sa mga magiging desisyon natin sa buhay. Pero, sasantabi natin yun dahil nga, the more na mas nakakasatisfy ito sa kalooban natin, the more na nakasatisfy tayo sa magiging outcome, magiging masaya tayo, doon gagawin natin yun eh. Kasi, matatamasa natin yung satisfaction natin sa buhay. So, ganun kasi tayong mga tao. Yun yung bagay na dapat natin iiwasan kasi yan yung mga bagay na lalong mas nakakapagpalayo sa relasyon natin sa Panginoon. Ayan yung nagiging way talaga kung bakit nagkakaroon ng barrier or ng hindrance between God and people. So, tayo habang lumalaki tayo, mas nagkakaroon tayo ng unawa at ng pagkakaintindi sa mga bagay-bagay. So, we should put our trust in our Lord. Gawin natin siya sentro ng buhay natin. Lahat ng desisyon natin sa buhay natin, siya yung kayaan natin mag-handle nito. So, God bless everyone. Thank you for listening.